Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan ko. So, meron akong itotopic uli ngayon, 'di ba? Nadadalas na ganito yung yung mga nagiging wait lang. Nadadalas ang ganitong topic ko kasi nga laganap 'to eh. 'Di ba? Laganap 'yan eh, yung itong topic natin ngayon, yung tungkol sa mga albularyo, 'di ba? So meron tayong dalawang videos dito na aanuhin natin, na i-content natin. Unang-una itong albularyo na pagka may sakit daw ay di umano na may lumalabas daw na bato sa ginagamot niya. Ang title nito, mga pasyente ng isang manog bot-bot sa Iloilo, may nilalabas na bato. Diba? Pagka ginagamot daw, diba, may sakit ka, may lalabas daw na bato sa'yo. So ito, panoorin natin to mga men. Napanood ko na to before eh. Ay, tuhod ko mula tanong alin. Pag uli ko sa may balay, mo mangyapon sakit tuhod ko. Nung gamutin ni Apa. Diba, ito, may sinasabi sila dito, katulad nito nagkukwento, sabing ganon. 2018 sabi niya ganon, 2018 pumunta ako kay Apa kasi masakit ang tuhod ko. Masakit ya tuhod ko. May nakuha nga bato. May nakuhang bato daw. May matipilas kagang pero bato, medyo tuhod ko. May nakuha nga bato. Pero wala naman daw sugat. 'Di ba? Yan ang translation, binabasa ko yung translation dito sa babae. Sorry ha, ganito po ako mag-react kasi alam niyo na GMA yan, di ba? Kailangan mas nasa 75% ng screen tayo. So yan daw, may nakita daw bato, no? Then pilas kagang bato nga to, medyo deform nga bato, mabaho kami nama. Di ba? Amoy nga daw yung bato eh, na nakuha daw sa kanya eh. Paano naman daw naging amoy nga yun? Yamin nama ay tuhod ko mula tanong alin. Sa tuhod ko lang naman galing. Yapon sakit tuhod ko. Pag uwi niya daw, sa bahay niya, ganun pa rin daw kasakit yung tuhod niya. So wala nangyari. Ngayon, ito, may time na inobserbahan ng KMJS si ate. Diba? Anong nangyayari pala ganito? Habang naggagamot siya, gamutin ni Apa ang pasyenteng ito. Di umano, may lumabas na mga bato. Diba? May lumalabas na bato. Reviewin ng aming team ang slow motion ng video ni Apa nung lumabas na di umano ang mga bato mula sa katawan ng pasyente. Saktong nakuha na naman si Apa na may iniluluwang. Ayun pala. Diba? Yak! Lumalabas pala sa bibig ni nanay. Ito, anong ibig ko sabihin kaya ako pinapakita ito? 'Di ba? Mga kababayan ko, hindi tayo ligtas sa mga manluloko. 'Di ba? Yan kasing mga faith healing na yan, yung mga ganyan. Yan kasi yung madaling lokohin men eh. Yan ang madaling pikein. Kaya mataas ang risk pagka halimbawa mataas ang risk kasi kapag dyan tayo nagtitiwala, unang-una, hindi mo agad-agad, hindi ko sinasabing lahat ng manggagamot or albularyo is fake. Wala akong sinasabing ganon. May totoo bang albularyo? Hindi ko alam. Kasi wala pa naman ako napoprove na, wala pa ako nakikita na scientifically proven na abogado, na albularyo eh. Di ba? Wala pa akong nakikitang
patunay na merong albularyo na totoo. Maybe, 'di ba? Hindi ko sinasabing fake lahat ng manggagamot. Maybe meron diyan totoo. Hindi ko alam kung meron. Pero malinaw dito kasi mga kababayan ko, meron sa kanilang mga fake. Isa na ito. 'Di ba? Just imagine ko nung napanood ko tong una nitong video na to. Yan nanggagamot si Lola, 'di ba? Nanggagamot siya. 'Di ba? Maraming testimonya na na gumagaling talaga sa ginagawa niya. At yun ang tinatawag natin placebo. Then napatunayan ito si Lola pala, niluluwa niya lang pala yung bato na nakukuha kunyari do sa katawan ng ginagamot niya. Ayun katulad niya Pabot-botan, naka-okay naman. 'Di ba? Gumagaling yung iba men eh. Then suddenly napatunayan na fraud pala to. Na nakita na biglang may nalaglag na bato. Bato nga to, medyo deform nga bato, mabaho kami nama. Paano magbaho yamin nama ay tuhod ko mula tanong alin? Pag uli ko sa may balay, mo mangyapon sakit tuhod. Diba? Ito, may isang nagsabi na nagginamot siya pero pag uwi niya ng bahay, masakit pa rin daw ang tuhod niya. Ibig sabihin, si kuya hindi nadadala dun sa siguro skeptic si kuya, kaya hindi gumagana yung tinatawag na placebo. Ano ba yung placebo na yan? Yan yung mga bagay na pag inisip mo na gagaling ka, igagaling ka. Halimbawa, bubulungan ko itong tubig, Pag ininom mo to, mawawala yung sakit mo. Nung ininom mo, gumaan ang pakiramdam ko, di ba? Nawala yung mga nararamdaman ko. Yun ang placebo. Iniisip mo kasi na mangyayari, pero in reality, wala naman akong makapangyarihan na binulong doon sa tubig na yon. Pinaisip ko lang talaga sa'yo. At uulitin ko, yung placebo na yung ginagamit sa hospital yan. Di ba? Pagka halimbawa, wala yung doktor at need mag-administer ng gamot at halimbawa na in pain yung pasyente, may sakit na dinaramdam yung pasyente, hindi makontak yung doktor. 'Di ba? Nagwawala yung pasyente. Need ng placebo. Magtuturok ang nurse dun sa dextrose ng mineral water lang or distilled water pala, sorry, hindi mineral water. Distilled water lang, 'di ba? Sasabihin niya kunyari na yun ay gamot. Pero in reality, wala yun. Gagaling ngayon yung pasyente. Kasi psychological yun, men eh. Yung placebo eh. O ngayon, lipat naman tayo dito sa, dito sa isang, ito midnight, parang kilala itong midnight na to na albularyo, men eh. Nadaanan ko na minsan ito sa YouTube. Santa Maria, San Diyos. Sigawan mo pa ako, sigawan mo ako. Sa kabila ng modernong pamumuhay, hindi pa rin mawawala ang mga karamdamang ang sanhi di umano, kulam at sanib. Sa loob ng maliit na silid na ito sa Pasay, bawat isa sa nakapila may kani-kanyang karamdaman na idudulog. Pero ang kanilang hinihintay, hindi doktor, kundi ang 27 anyos na si Alvin o mas kilala bilang Midnight the Faith Healer. Pero bago pa man daw siya nakapanggamot, siya raw mismo nakaranas ng kulam. Ako'y magsa 6 years nang nanggagamot. Awakening part ko siyempre, nung ako'y nakulam din. Sakit ng tiyan, na halos 1 month na ako nagpapadoktor, iba-ibang doktor, hindi umuubo. Diba? Mga high dosage na gamot. Yung mga testimonya na yan na maraming, ito, sinasabi ko lang na maging mapanuri tayo, Hindi ko sinasabing sinungaling si kuya. Pero mas maganda sana kung may pinapakita siya. Ito yun, yung pina-check sa akin. Ito yung mga gamot na tinitake ko noon, di ba? Mas maganda sana kung may ganon, men. Hindi kasi pwede yung kwento-kwento eh. Gusto gumagaling. Sabi ng mother ko, dadalhin niya ako sa isang faith healer. Laking gulat naman nila nang tila tumalab ang panggagamot sa kanya ng faith healer. Sa kabila nito, hindi pa rin daw siya noon lubusang naniwala. Pero ang kasi doon, ang problem doon, nung gumaling siya doon sa pinagdalhang faith healer sa kanya, mga men,
'Di ba? Nagpa-doktor na siya eh. 'Di ba, malay ko lang kung yung intervention na ginawa ng doktor yung nagpagaling sa kanya, then saka siya pupunta sa faith healer, 'di ba? Hindi kasi pwede yung halimbawa na gano'n eh. Siyempre may epekto yung ginawa ng doktor sa'yo. Paano kung nung dumating ka na sa faith healer, ay gumagana na yung gamot sa'yo? Nagigets ba ibig ko sabihin? Okay lang sana kung from the very beginning, may sakit ka na, hindi ka nagpa-doktor, pumunta ka dyan at dyan ka gumaling. Pwede yun. Diba? Tsaka dapat may diagnosis sa'yo yung doktor. Ano ba yung diagnosis sa'yo ng doktor? Imposibleng wala. Meron at meron yun. Diba? Wala ka man lang ba ipapakita dyan na result ng mga ng mga exams mo, laboratory exams mo, kung halimbawa yung urinalysis mo man lang, x-ray mo, MRI, diba? Wala dito. Taon-taon yun, so nagtatanong ako sa Panginoon, ano bang purpose ko sa buhay ko? Pero nang nalaman ni Midnight na meron siyang kakayahang makapanggamot o gift, kung tawagin niya, ito yung matindi, 'di ba? Wala siyang paniniwala diyan. Pero ba't suddenly natuto siya ng mga dinadasal-dasal na 'yon? Saan niya nakuha 'yon? Siyempre, kailangan mapulot mo somewhere 'yan. Hindi na lang biglang nagising ka na lang, alam mo na agad yung idadasal mo. Pwede ba 'yon? Sabagay, pwede naman nilang bigyan ng explanation 'yon dahil paranormal nga Biglang pwede naman nilang ideklara na bigla na lang binanggit ng bibig ko yung mga dasal na yan, di ba? Nang hindi ko nalalaman. Kaya yun ang pangit sa pagdating sa mga ganyan, sa mga paranormal na ganyan, men. Palagi may palusot diyan kasi dahil paranormal ang nature niyan, pwede ka na lang biglang mag-imbento ng explanation. 'Di ba? Yan ang mahirap pagka hindi science yung pinagbabatayan natin. Kasi ang science kasi exact. 'Di ba? Laging may explanation pag science kaya nauunawaan natin. Pero mga ganito, 'di ba? Inuulit ko hindi ko sinasabing fake ang mga ganitong method ng pagpapagamot. Hindi ko alam kung may totoo. Kung tatanungin niyo ako, totoo bang may nakagamot na ganyan? Hindi ko po alam. Kasi wala pa naman akong nasa medical field po kasi ako. Diba? Pero may kilala ako si Sir Isaiah Gratil, nurse siya sa US, na naniniwala siya yata sa mga ganyan. Diba? Hindi ko naman pwedeng alisin niya na may naniniwala talaga sa ganyan. Kaya lang syempre, ang tanong kasi dito, paano mo mapapatunayan? Let's say may totoo nga na nanggagamot ng ganyan. Paano mo mapapatunayan na totoo siya at hindi siya fraud? Diba? Hindi siya peke. Diba? Ang patunay niya na may peke, yung unang pinlay ko kanina, peke yun Nahuli siya na may binabagsak siyang bato galing sa bibig niya So ibig sabihin may proof tayo na nag-i-exist yung mga peking manggagamot. Ngayon ang problema natin sa larangan na to, paano mo masasabi na legit yung pinagpapagamutan mo at hindi ka lang pinipirahan yan. 'Di ba? Kaya nga kung darating tayo, isasangguni natin sa Bible yan, men 'Di ba? Yung pagsusulat na kapag yan ay nagpabayad, yan ay fake. Kasi katulad ng mga yan dinideklara nila na ang power nila ay galing sa taas. Tandaan nyo, pag galing sa taas ang power, hindi dapat nagpapabayad, hindi ng donasyon, hindi nanghingi ng donasyon. Yung mga manggagamot wag nyo kong pilosopuin, ang Katoliko nang hingi ng donasyon sa simbahan, di peke na rin yun. Pagpapagaling at panggagamot ang pinag-uusapan natin. Kasi yun ang nasusulat sa Bible 'Di ba? Hindi naman yung religious organization Yung manner lang ng ulitin nga natin, men. 'Di ba? Wala akong pakialam kung masuka kayo basta may maibigay ako na batayan sa inyo na sinasabi ko. 'Di ba? Ito. Gasgas na to, men Na lagi kong sinasabi para ito lang yung tanging paraan para ma-determine nyo na hindi sa Diyos yan. Pag ito yung ginagawa, pag sinusuway yung nakasulat.
'Di ba? Pinapaulit-ulit ko talaga 'to kahit sukang-suka na kayo dito sa sinasabi ko. Kailangan paulit-ulitin para malaman niyo yung totoo. 'Di ba? O, nandito tayo. Ayon sa Mateo 10:8. Mateo 10:8, ano? 'Di ba? Ito yung kabilin-bilinan pag ikaw ay nabigyan ng power ng Diyos eh. Kasi ito, 'di ba? Sinabi niya ito do sa mga nabigyan ng power. Yung mga talagang alagad niya. O, ang mga may sakit ay inyong pagalingin. Ang mga patay ay inyong buhayin. Ang mga ketungin ay inyong linisin. At ang mga demonyo ay inyong palayasin. Yung mga sanib-sanib, ano? Tinanggap nyong walang bayad, ipamigay din ninyong walang bayad. Yan ang kabilin-bilinan ng Diyos. 'Di ba? Kung na-acquire mo yung kapangyarihan na ganyan, dapat tinuturo din yan na huwag kayo magpapabayad. Ayaw ng Diyos magpabayad sa mga ganyan. Pagka siya yung nagbigay ng kapangyarihan sa isang manggagamot, yan ang number 1 yung titingnan kung yan ay galing sa Diyos. 'Di ba? Hindi, wag na nating ilagay sa usapin dito na bakit napagaling ako, 'di ba? Bakit napagaling ako kung hindi pala siya sa Diyos? 'Di ba? Nakasulat din sa Bible 'yan, men. 'Di ba? Ginagawa 'yan ng mga ng mga kampo ng demonyo para iligaw lang kayo. Para mawalan kayo ng tiwala sa Diyos mismo. Na instead sa Diyos kayo dadasal, maghihingi ng kagalingan nyo, 'di ba? Diyan kayo aasa. Nilalayo kayo niyan sa Diyos, 'Di ba? Mateo 24:24. 'Di ba yung mga nagsasabi na kami ay ang kapangyarihan ay ibigay ng nasa taas. 'Di ba? Nagpapanggap sila na sila ay sugo ng Diyos. 'Di ba? Nakalagay dito, nagpapanggap sila ay propeta na galing sa taas. Ayon dito sa Mateo 24:24. Yung mga iba sawang-sawa na dito, pero kailangan kong sabihin 'to eh. Every time na i-content ko tong mga ganitong topic, 'di ba? Nakalagay dito. Nasa hula ng Bible 'yan, men eh. Sapagkat may mga lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala. Mamamangha ka talaga sa ipapakita na itong mga 'to. 'Di ba? Let's say halimbawa cancer, biglang gagaling. 'Di ba? Hindi na ito usapin kung totoo o hindi ha. Hindi naman nakalagay diyan na magpapakita sila ng peke. 'Di ba? Pero kasama na 'yun diyan kung peke man ipapakita o totoo, 'di ba? Magpapakita sila ng kamanghamanghang himala at kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Kahit mga sa Diyos pala, ililigaw na itong mga 'to eh. 'Di ba? Tatanggalan ka ng faith sa Diyos para maniwala ka sa kanila. Nakasulat sa Bible 'yan. Kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, 'di ba? Yan ang gawain ng demonyo kasi ang iligaw kayo, ang itukso kayo. Pagmumukain ng demonyo na powerful ito, dito ka. 'Di ba? Walang kwenta 'yan, Diyos mo, dito tayo. Dahil ito talaga mapapagaling ka. Ang tendency, 'di ba, mawawalan ka ng ganang magdasal. Diyan ka aasa sa manggagamot na yan. Gawain ng demonyo yan, di ba? Paano mo nasabing gawain ng demonyo yan? Labag sa kasulatan yung ginagawa, nagpapabayad eh. Di ba? Huwag niyo sabihin na hindi naman nagpapabayad, nang hihingi lang ng donasyon. Ganun pa rin yun, pera pa rin yun. Kapalit pa rin, ano ba ang ibig sabihin ng bayad? Kapalit ng serbisyo, di ba? Bayad. Kahit pa sabihin mong donasyon yun, tinago lang sa salitang donasyon yun. Pero bayad yun. Sila Nick Banayo nga, may presyo eh. 'Di ba? Tapos ipagmamalaki nila na nakakatulong sila. Paano naging tulong yun? Bayad yun. Para mong sinabing lahat ng restaurant dito sa atin ay nakakatulong sa nagugutom. Paano sila nakakatulong? Binabayaran din ng restaurant para makakain ka. 'Di ba? Tapos sabi ni Sir Nick Banayo, nakakatulong sila. Bayad nga na 5,000 yun eh. Kung nakakatulong yun, edi sana gagamutin mo yun ng walang bayad. Yan ang tatandaan nyo. Doon nyo malalaman kung yan ay nagpabayad, fake yan, hindi galing sa Diyos yan. Mga kababayan ko, maniwala kayo sa akin. Ako may batayan ang sinasabi ko sa inyo. Ng oras sa midnight para mas kilalanin pa ang kakayahan niya.
Pinag-aralan niya ang umaning awakening o ang nangyaring pagbubukas ng sixth sense niya. Curious lang ako kung gagana ba. Kasi bago rin ako ng gamot, nag-research din ako ng mga history sa panggagamot, mga sinauna, kung ano mga klaseng kalaban ng mga kalaban mo, ano mga klaseng sakit ang mga encounter mo. So, nung nanggamot ako, hindi na ako nangangapa na zero talaga. Ano sabi niya? Nag-research din ako ng mga history sa panggagamot, mga sinauna. Diba? Nag-research din pala siya, men eh. So, hindi talaga, yung knowledge na meron niya sa panggagamot, hindi binigay sa kanya, ni-research niya, inaral niya pala. Diba? Inaral niya pala, men eh. Diba? Kung ano mga klaseng kalaban ng mga kalaban mo, ano mga klaseng sakit ang mga encounter mo. So, nung nanggamot ako, hindi na ako nangangapa na zero talaga. Sa halos 2 years ko siyang pinag-aralan. Ang first na pasyente ko noon, pamangkin ng... Yung mga doktor, 10 taon nag-aaral, sumasablay pa. Ito 2 taon na wala man lang diploma at kaibigan ko. Bata yon, tinubuan sa tiyan ng mga mamasok kung tawagin yung parang process na may tubig, nagtutubig. Gamit ang natutuhang dasal at orasyon, hindi na lamang ordinaryong karamdaman ang nahahawakan. Natutunan na lang pala talaga niya yon. Hindi naman pala talaga ibinigay sa kanya. Extreme case ko naman, sa barang naman na tinatawag, yun talaga yung sugat-sugat ang buong katawan. Na sobrang baho na nung pasyente. Pag lumapit ka, sa sakit na niya sa ulo, sa amoy, lahat. Yun ang pinaka-extreme. Extreme daw, extreme. Yun na yung mga lumulutang, yung mga normally nakikita natin sa mga exorcism movies. Ito, hindi ko naiintindihan. Ang dami niyang dinideklara na nakalaban, pero ni minsan walang documented. Halimbawa, yung sinasabi niya, yung sinasaniban na lumulutang, di ba? Ba't wala kang video nun? I mean, syempre, di ba? Para makita din namin. Di ba? Minsan, yung mga extreme na kiniklaim nila na gagamot nila, palaging hindi documented, no? Palaging walang video. Yung, alam ba, ikukwento, alam mo ba, nung dati, nung may ginamot ako, maniwala ka sa akin. Yung ginagamot ko, anong tawag dito? Lumutang sa harap ko. 'Di ba? Nung time naman na 'yon, na-imbento na ang cellphone, ba't di mo videohan? 'Di ba? Syempre iisipin kasi yung kinikwento mo kasi extraordinary 'yun eh. Hindi naman common 'yun eh. So dapat may instinct ka na videohan mo 'yon pag nangyari or may utusan ka na magvi-video. 'Di ba, men? Nag-transform siya sa isang manok. 'Di ba? Na nasaksihan ko. Hindi pwede. Kwento kasi yun. Yung nangyari talaga sa totoong buhay. Umiikot ang ulo, bumabaliktad. Sa kulam naman... umikot ang ulo daw, bumabaliktad. Nagti-360. Ito, kahit pa sabihin mong paranormal, let's say paranormal yun, may nagde-demand pa rin ng scientific explanation yun, men eh. 'Di ba? Hindi niya pwedeng i-defy pa rin yung laws of physics. Katulad nung umiikot yung yung ulo, nagti-360 yung ulo. 'Di ba? Paano magti-360 di magtu-twist itong mga carotid pulse mo dito? Tapos yung spinal column mo rin. 'Di ba, men? Tapos pag nawala na yung nawala na yung masamang espiritu, babalik sa normal. Paano 'yon? Yung katawan mo na damage na. Dapat patay ka na rin nun. Kasi wala naman nakakapag 360 ng ulo, mababali yung ulo mo, men eh. 'Di ba? Kahit pa sinabi mo na saniban ka, yung katawan mo, normal na katawan pa rin 'yan. Naiintindihan ko, sige, magpapa-levitate okay lang 'yon. Pero yung mamomodify yung yung cellular structure ng katawan mo at babalik sa normal after, mahirap yatang paniwalaan 'yon. Kahit pa sabi mong paranormal. 'Di ba? Yung umiikot ang ulo, yung dinideklara niyang ganon. I don't believe that. 'Di ba? Yes, patatawarin ko, pwede kong paniwalaan yung mga nagle-levitate na yun kasi wala namang namomodify na cellular structure ng katawan yun eh. Pero yung iikot yung ulo, men. Di ba, men? Nagde-demand pa rin ng scientific explanation yun kahit nasa mundo pa rin ng paranormal. Malala, syempre yung nagpi-50-50 na. Kasi usually naman ng kulam, yun pagkabalisa, hindi makakain, hindi makatulog. At
At sa araw-araw nga na sitwasyon sa lugar ni Midnight, iba't ibang kaso na sanhi umano ng kulam o mga elemento ang kanyang kinakaharap. Isa ang ex-military na si Tatay Mario sa mga dumayo pa rito para lang magpagamot kay Alvin. Ang naramdaman ko po bago ako pumunta kay Midnight, nagkaroon po ako ng pagkapayat sa katawan, panghihina, at marami pang bagay na tumutusok sa likod ko, mga paa. Ako. Nagpunta ako sa mga albularyo, sinasabi nila na may mga findings na gano'n. And then, hindi pa rin ako tumigil. Dahil sa nararamdaman sa kanyang katawan, minabuti muna ni Tatay Mario na magpatingin sa doktor. Tinatanong ko nga kung anong findings at wala naman silang masabi. Marami po. Hindi, yan na naman eh. Diyos ko na naman. Yan na naman yung wala na namang findings. Imposibleng walang findings. May initial ano yan. May initial diagnosis yan. 'Di ba? Doon pa sinasabi mo ano ba yung unang symptoms na nasabi niya? Yung may tusok-tusok sa likod. Baka nga nerve damage yan. Pwede. 'Di ba? B-complex lang katapat. Nagpunta ako sa mga... Ano yung sinabi niya? Sa nagpapayat siya, katawan, panghihina. Marami pang bagay na tumutusok sa likod ko, mga paa, ganyan. Nagpunta. Diba? Ano yung cause ng panghihina na yun, men? Malalaman yun sa mga tests. Sinasabi nila na may mga findings na gano'n. And then, hindi pa rin ako tumigil. Dahil sa nararamdaman sa kanyang katawan, minabuti muna ni Tatay Mario na magpatingin sa doktor. Tinatanong ko nga kung anong findings at wala naman silang masabi. Marami. Imposibleng walang masabi pag tinanong mo. Siguro, unang punta mo doon, mga kababayan ko, unang punta ni Tatay doon sa doktor. Siyempre, resetahan ka muna base doon sa symptoms na nararamdaman mo. Diba? Ulitin ko, ganito pa procedure yan, no? Magpapacheck ka sa doktor. Dok, masakit po yung tiyan ko. Or hindi po ako madumi, hindi ako ma-skittles. Hindi ako ma-ebak. Hindi daw siya maka-ebak, di ba? Ngayon, reresetahan ka ngayon ng doktor ng ng laxative. Bisacodil, di ba? Bisacodil ang irereseta sa'yo. Ngayon, uminom ka na ng laxative, hindi ka pa rin madumi. Babalik ka ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin na yung binigay sa akin ng doktor, hindi gumana, hindi niya alam kung ano yung sakit ko, di ba? Hindi pwede, babalik ka uli. Dok, binigyan mo na ako ng laxative, hindi pa rin ako madumi. Di ba? Ngayon, tingnan nga natin. Ipapalpitate niya, may pain kang nararamdaman. Mag-a-advise ngayon yung doktor ng colonoscopy. 'Di ba? Colonoscopy, yung puwet mo lalagyan ng camera, titingnan baka may problema doon. Imposibleng wala. At doon sa colonoscopy na 'yon, doon ka madadiagnose maaring meron kang bukol sa sa bituka, may blockage, or baka malay mo meron dong something na nakabara na pinasak sa puwet mo o ganun. 'Di ba? Doon mo makikita lahat. Step by step 'yan. Hindi yung isang puntahan mo pa lang malalaman na. At ito pa, may sinabi pa siya dito eh. Lahat na process talaga from blood pressure, blood extraction. Yung blood pressure na sinasabi mo, ano yan eh? Standard yan eh. Sa unang dating mo, talagang kukunin talagang blood pressure mo. Hindi naman nakakapag-diagnose ng sakit ang blood pressure eh. Blood pressure, blood extraction. Anong blood extraction? Inextrakan ka ng dugo? Lahat ng ginagawa sa ospital, ginawa na po sa akin yun. Anong patunay? May dala-dala ka bang documents na ginawa mo lahat yon o sinabi mo lang? 'Di ba? Imposible itong dinideklara ni bilang nasa medical field ang profession ko. Insulto 'yon. Hindi totoo 'yon. 'Di ba? Maaring kahit pa paano may diagnosis at may diagnosis pa rin yan. May pagkakataon na hindi malalaman kung ano yung sakit mo agad-agad, pero I'm sure may initial diagnosis pa rin sa'yo.
Hindi sasabihin ng doktor na hindi alam yung nangyayari. Sa kagustuhang gumaling, nang makita online ni Tatay Mario ang panggagamot ni Midnight, bumiyahe siya ng 6 na oras at nagbaka sakali siyang pumila ngayong araw. Lakas loob ako na pumunta rito kahit nasa malayo po ako, kahit galing ako sa Quezon, pilpursado ako na sabi ko, gusto kong malunasan yung aking sarili. Hindi ako tayo, pag hindi mo kakayanin, titigil ko. Ayon sa cultural anthropologist na si Nestor Castro, noon pa man, malaking bahagi na ng kultura ng mga Pilipino ang kulam at panggagamot. Actually, iisa lang talaga yung mangkukulam at manggagamot. Ano? Correct. 'Di ba? At iba ang albularyo. Ang albularyo, expert 'yan sa mga herb. Herbularyo nga eh. Iba yung manggagamot ngayon kasi nagiging synonymous na ang albularyo ngayon sa panggagamot na kontra sa mga kulam, sa mga barang. Pero in reality, same lang sila eh. Katulad dito sinasabi ni Sir, pakinggan mo, iisa lang talaga ang mangkukulam tsaka manggagamot. Actually, iisa lang talaga yun. Ito wag nyong bubulshitin to, yung mga pilosopong manggagamot. Hindi, magkaiba. Diba? May pinag-aralan tong tao na to, anthropologist po ito. Diba? Ano meaning ng anthropologist? Bago kayo kayo mga, ano ba tinapos nyo? Mga magde-defy dito sa explanation ni Kuya. Anthropology. O, tingnan natin meaning ng anthropology. Ang may logy, study of Ibig sabihin may pinag-aralan to mga to. Tapos i-defy na mga na mga manggagamot. Ay, hindi, magkaiba ang saan mo napulot yung definition mo? Ito, nakalagay dito, dahil anthropologist siya, ang anthropology po ay study of human societies and cultures and their development. 'Di ba? Nag-aaral 'yan tungkol sa kultura natin. Kaya may credibility siya magsalita, i-differentiate ang manggagamot sa mangkukulam or sabihin niyang parehas. 'Di ba? Kung matatamaan yung explanation nyo, i-defy nyo to. Kaya lang, anong credentials nyo para i-defy ito si Sir Nestor Castro na isang anthropologist? Kayo, ano ba kayo? Ano bang tinapos nyo? Hindi ko iniinsulto yung yung educational level ng manggagamot para sabihin nyo na magkaiba kayo ng mangkukulam, ano ba ang tinapos nyo? 'Di ba? Wala, 'di ba? O yung mga karunungan nyo na yan, saan nyo nakuha yan? May formal ba na certification yan? Wala din, di ba? Kahit ako pwede ko i-declare dito, ako ay kaya kong makapagpagamot na lahat ng sakit. Di ba? Dahil binigyan ako ng kapangyarihan ng nasa taas. Kaya kong gawin din yan eh. Di ba? Kailangan may papakita ba ako sa'yo? Wala akong may papakita sa inyo. Di ba? Kaya mahirap i-determine kung totoo. Ulitin ko, hindi ko sinasabing na fake lahat ng manggagamot, pero mahirap talaga i-determine kung alin dyan ang fake at totoo. Yung mangkukulam at manggagamot. Ang kulam at panggagamot. Actually, iisa lang talaga yung mangkukulam at manggagamot. Kaya lang, syempre, pag tinatawag nating manggagamot, ay siya ay nakakapagpagaling, siya ay gumagawa positive side. At yung pagkukulam naman ay kasamaan ang nagagawa. Pero pareho sila ng karunungan. Dito rin nagmumula yung konsepto ng faith healing. Yes. Kasi isa tong mahabang tradisyon sa Pilipinas. Mas lumawak pa raw ang paniniwalang ito sa moderno nating panahon dahil sa kakulangan ng sapat na serbisyong medikal para sa mga Pilipino. Tsaka sa pera din, di ba? Lalong-lalo na yung mga maralita, wala silang access sa public health system na masyadong mahal. So, nagre-resort sila sa pagpunta sa albularyo, halimbawa, para gamutin ang pagkukulam sa kanila. Pero, naandyan pa rin yung paniniwala. Magagalingin ito ngayon, ha? Bahay ka lalaki. Ano ba ito? Inutos ng sa iya? Ha? Ha? Inutos ng sa iya? Magkano binayad sa iya? Magkano? Malaki! 13,000. Tapos gagamutin ko na lang ng libre. Wala kayong kawa-kawa, may deadline na. Ano daw ang dahilan bakit daw yung pinaputos? Inggit lang. Sobrang inggit, gagastos pa.
Hindi ko naintindihan, ano. Bakit ang daling mapaamin na naiinggit siya? Di ba kung tutuusin ka, pag may pinapaamin ka, di ba? Hindi mo sasabihin na inggit ka lang eh. O, inggit eh, di ba, men? Pwede mo siguro sabihin. Kasi yung kamag-anak ko, pinatay niya eh. Kaya gagantihan ko siya ng kulam. Di ba? Pero yung inggit, men, ba't kailang sabihin mo pa? Hindi, nagwa-wonder lang ako, no? Tsaka isa pa, syempre ako, part of me, hindi ko rin naman talaga ma-explain kung ito ay nagdadrama lang ba o hindi. For example, kay Sir Nick Banayo. Sa dinami-dami ng nagpagamot kay Sir Nick Banayo, 'di ba? Kung sasabihin natin na acting lang yung yung ginagawa ng mga pasyente doon. Kung sasabihin mo acting lang yun, ang dami namang umaakto doon. 'Di ba? Isa rin sa nagpapaisip sa akin yun na maaring totoo nga naman, 'di ba? Maaring totoo nga naman, pero kung tanong ay yun ay galing sa Diyos, I doubt. Kasi nagpapabayad eh. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na ito usapin ng totoo o hindi. O ito naman ang tanong ko. Sa dinami-dami ng ng nagpapagawa, yung lahat yun nakulam? Nagbo-boom pa lang industriya ng pangkukulam dito sa Pilipinas. 'Di ba? Merong ng mangkukulam na pinapatay nila, 'di ba? Pero ba't walang nababalitang mangkukulam na namatay? Di ba, men? Hindi ko natatanda. Tsaka paano nila nakakausap yun? Ito yung susunod na question ko. Di ba? Let's say pumunta si tatay dyan kay manggagamot alas 6 ng gabi. Then gaganyanin niya yung si tatay, makakausap niya yung mangkukulam, Tama? Paano niya nakakausap yung yung mangkukulam? I mean, nasaan ba yung mangkukulam ngayon? Habang kinakausap, ano yung estado ng katawan ng mangkukulam? Kung yung consciousness, yung kamalayan ng mangkukulam ay nakay tatay ngayon. Dahil nakakausap niya eh. 'Di ba? Inggit nga daw, men eh. Ang dahilan eh, kaya pinakulam niya eh. 'Di ba? Halimbawa, ito yung tanong ko eh. Halimbawa, alas 6 syempre yung mangkukulam na yan, namumuhay din ng importante yan, kumakain din yan. 'Di ba? Let's say alas 6, nasa pure gold yung mangkukulam na yan, 'di ba? Bumibili siya ng makakain niya. Ano yan, habang ginaganyan, bigla bang mahihimatay yung mangkukulam doon sa pure gold dahil sasanib siya diyan? Ano nangyayari doon sa katawan ng mangkukulam? Bakit wala akong nababalita na mangkukulam na bigla na lang nahimatay dahil sumanib diyan sa 'di ba, men? Imposible naman na every time na pasasanibin nila yung mangkukulam na yun, nasa bahay yung mangkukulam. Di ba? Nagigets nyo ba ibig ko sabihin o hindi? Ay, ulat. Uy, gising. Okay, huminga kayo na malalim. Kung ang pahinga ninyo maiksi pa. Tayo kayo kaya. Mahina pa ang katawan. Lakad kayo pa roon. Mahina pa ba? Ha? Halika kayo na palala pa kayo. Ako yung tagatawag lang ng makukulam, tagaparusa, tagadasal. Pero ang tunay na kagalingan siya magbibigyan. Pag purong kulam talaga ang sakit mo, wala talaga madadiagnose sa doktor. Sinalan na ako, sir, sa MRI, sir. Saka napakagaling ng mga doktor. Kaya nausap natin tayo kanina, after nito, magpa-doktor pa rin kayo. Kailangan pa rin po talaga. Meron na ho madadiagnose, pero at least alam niyo na kung paano gagamutin. Kasi ang pang-doktor na sakit ay pang-doktor. Pang-albularyo ang sakit ay pang-albularyo. Opo, siniwala ako sa tulong. Ay, malaki po ang pagkakaiba po nung hindi pa ako nagamot. Kasi nangihina ako. Nangihina yung hininga ko. Hindi ako makalakad. Placebo to, tatay. Diba, syempre, ginamot ka eh. Syempre, iisipin mo nga naman talaga na gamot ka. Hindi ako makaupo na ganito. Kasi parang may tumutusok yung ganito ko. Ngayon, kahit sige, laro ako na ganito. Panindigan mo yan, ha? Okay na. Parang gusto ko nga na maglaro ng basketball. Kaya lang, sabi niya, pahinga ka. Sa tulad ni Midnight, tubig, pagtatawas,
orasyon at pagpapasanib ang kanyang nagiging sandata para matukoy ang di umano'y mangkukulam o elemento na makakalaban niya. Yung sa panawas namin, marami tayong pwedeng may tawas sa tubig na tinatawag, yung sa palad, yung pagtingin sa palad. Then yung tawas namin na tawas talaga. Natuloy ko pa? At para magamot ang sinasabing inilagay na kulam, combat daw kung tawagin ang kanyang pamamaraan. Yung kasi ang pinaka madaling paraan na hindi ka nagagastos ng mga kung ano-anong recipe o ano man, ingredients na papasanibin lang ang gumagambala, kakausapin. Tagatawag lang po kami ng gumagambala, tagadasal, ganoon lang. Bakit hindi na di-discuss lagi yung bayad sa kanya? May bayad kaya sa kanya? Na nung gumagambala, doon na papasok yung popoderan, babakuran natin yung pasyente para hindi mabalikan. O kaya susuotan ng amulet, ng anting-anting para hindi agad mabalikan ng gumagambala sa kanya. Hindi maikakaila na kasama pa rin sa pinipili ng ilan ang pagpunta sa faith healer at iba pang mga tradisyonal at alternatibong pamamaraan ng panggagamot. Kaya naman may ilang paalala rin ang mga eksperto patungkol dito. Yung sa faith healing naman kasi option ng tao yan, no? Pero bilang doktor at medical practitioner, kailangan talagang pumunta talaga sa mga doktor. Hindi sa akin, halimbawa, yung faith healing naman kasi, feeling ko nakakatulong din naman yan sa psychological part ng isang taong may sakit. Siyempre, pag naniniwala ka talagang gagaling ka talaga. Proven naman yan eh. 'Di ba? Kanina lang napag-usapan natin yung placebo, 'di ba? Ang sa akin, hindi ko naman kayo pinagbabawalan na ganyan. Kung akong tatanungin nyo, I'm so sure, kay mga iba sa inyo, tutol na agad sa akin dahil feeling nyo, hindi ko na naman nirespeto yung paniniwala nyo, di ba? Pero in reality, kung trip nyo dyan, di magganyan kayo, pero wag nyo rin kalilimutan magpakonsulta din sa doktor. Di ba? Para kahit pa paano, wala naman tayong regrets. Di ba? Para malaman natin both kung alin ba yung effective, yung doktor ba o yung yung albularyo. Sa mga malalapit na clinic or hospital para ma-assess yung isang pasyente lalo na pag may mga sakit. Usually naman ang mga sapi or mga kulam naman na yan, no? Sabihin natin kung nagkakaroon na talaga siya ng mga anxiety at pwede din naman kasi silang ma-imbibe ng mga bad vibes, no, na tinatawag. Kaya minsan nagkakaroon talaga ng pag-iiba ng kanilang mga ugali at pag-iiba din ng mga emotions nila. Katulad sa usaping medikal, bukas din ang simbahan para sa pangangailangang espiritual ng isang individual. Meron tayong mga pare na designated as exorcists. Tinitignan nila kung totoo yung possession at sila ang may kapangyarihan, sila ang may training na magpalayas ng mga masasamang espiritu. Ito kahit pa paano, 'di ba? Kahit pa paano sa Catholic. Bagamat hindi naman ako ng Katoliko, hindi ako fan ng Katoliko. At least kahit pa paano naman, merong certification itong mga to from Vatican. 'Di ba? Tinitraining yung mga pare na maging exorcist. May procedure silang ginagawa talaga. At posible naman na gamitin din ng Panginoong Jesucristo ang ibang mga tao para ipagpatuloy yung kanyang gawain na yung pananampalataya ng tao ay napakahalaga. Kung tatanungin saan galing yung power namin, sa Diyos. Kasi hindi ka makakautos sa demon kung hindi yung power mo galing sa Diyos. No! Nakalagay nga sa Bible eh. Pwede kasing mangyari, kunyari, nakakapag kayo ng demon, pero kakampi nyo rin. Diba? No! Yun lang ba? Ganun lang ba kababaw? Yung sa tingin mo ba ang demonyo hindi hari ng deception yan? Demonyo nga pwede ayon sa Bible, di ba? Pwede nga magpanggap na anghel ang demonyo eh. Hanapin nga natin. Di ba? Wait ha. At demonyo, karakteristik ng demonyo mapanlin lang. 'Di ba? May lilitaw nga na mga bula ang propeta tsaka fake na Kristo eh.
Nabasa naman natin kanina, di ba? Huwag mo kakatwiran na hindi kaya ng na magpalayas ng demonyo, di ba? Ayan sa ikalawang Korinto 11:14. Ito hindi science ang pinapangsagot ko sa inyo, biblical ang sinasagot ko sa inyo, mga men. 'Di ba? Hindi galing ito sa sa kung ano sa Korinto 11:14. Ang bagal po, wait lang. Sige na nga, dito na lang sa part na 'to papakita ko na sa inyo. Ayan ikalawang Korinto 11:14, hindi ito katakataka dahil bigla nag-load. Wait lang dahil si Satanas nag-anyong anghel di ba? Nakalagay dito. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapanggap na isang anghel ng liwanag. Di ba? Pwede magpanggap ang demonyo ng na anghel ng liwanag Huwag mo sasabihin na ganyan na ano sabi niya? Kasi unang-una, hindi ka makakautos sa demon kung hindi yung power mo galing sa Diyos. Hindi mo makakautos sa demon. At para kay Hindi. Saan mo na, anong pinagbasihan mo nun? Di ba? Ako may nababasa ako sa'yo. Di ba? Hari ng deception ng ang demonyo Di ba? Nagpapanggap nga na Kristo, sinabi, di ba? At mga huwad na propeta. Gagamitin nga yung name ng Diyos para iligaw yung mga tao Night, higit pa sa panggagamot ang ginagawa niyang ito. Siyempre, sa komunidad natin na ganito, napakababa ng tingin sa aming mga faith healer. Sabihin nila na pera lang ang habol namin. Masakit kasi unang-una, napakaganda ng trabaho ko noon. Kung pera lang, di sana nagtrabaho na lang ako noon. Pero mas come on! Di ba? Yung, magkano sinusweldo mo nun sa dati? Di ba? Nakaka-bullshit. Bakit na nagtatrabaho ka ba dati? May aircon ka sa bahay nyo? Alam ko na may YouTube channel to Nung nagtatrabaho ka ba dati, may YouTube channel ka ba nun? Pwede ba? Come on. Huwag naman tayong ganyan, men. Ito, nakakapag-motivate naman sa akin. Kasi nga yung ngiti ng pasyente, pag napagaling mo sila, ako, habang buhay ako. Bakit hindi namin mention yung bayad? The aircon ka na nga ngayon Una sa iniindang karamdaman, nahahati sa iba't ibang pamamaraan at paniniwalang kailangang irespeto ng bawat isa. Anuman ang piliing landas tungo sa yan na naman tayo pupunta sa respeto, men Ako para sa akin, as long as na yung ginagawa ay hindi naaayon dun sa dapat ayunan. 'Di ba? Sa akin hindi hindi ko sinasabing banal ako kasi minsan nakakagawa din ako ng mga bagay na hindi ganyan Pero dito sa topic natin kasi dito, ang topic kasi natin dito kung totoo ba ang ang faith healer o hindi. 'Di ba? Kung sasabihin kong dito sa basis na napapanood ko, may pinagbabatayan naman ako na biblical, 'di ba? Talaga sasabihin ko, hindi ko pwede igalang 'yon. Kahit ako din, ganyan din ang gawin niyo sa akin. 'Di ba? Kung nakita niyo ako nagnakaw, sabihin niyo diretsahan, masama yung ginawa mo, nagnakaw ka bungo. 'Di ba? Nagnakaw ka ng video. Na kaya ko naman patunayan na hindi naman ako nagnakaw. Dahil fair use, under ako ng doctrine ng fair use. 'Di ba, mga kababayan ko? 'Yun lang naman. So, walang samaan ng loob Ito ay nag-uusap lang naman tayo. Maraming salamat po. Bye-bye.